Hindi ako sasagot. Alam ko naman gusto mong sagutin. Ano? Hello, this is Noah Salvador, Felma's fiancé. Jessica, is your father beside you? Manuel, kung pwede sana, tigilan mo na kami ni Felma. Malapit na kami ikasal. Kung ano man ang nangyari sa'yo, I'm sorry. Pero stop involving Felma. Pati na rin ang mga bata sa nangyari sa'yo. Hindi ka na naman nag-breakfast? Ano bang problema mo? Sabihin mo na lang sa akin kung ayaw mo kumain. Sayang ang pagkain at oras ko. Bakit mo nagawa yun? As your fiancé, I think I have the right to put a stop on whatever Manuel's doing. Pero wala siyang ginawang masama. Mas iniisip mo nararamdaman niya kaysa nararamdaman ko. Sasaktan na ako, Pelme. I think we need to give each other some space. Nakikipag-break ka ba sa akin? Hindi na ba tuloy yung kasal? Yan ba gusto mo? Nahuli mismo na dito Noah si nanay. Na kinakamusta yung taga-Canada. Nagawa ko lang naman yan dahil malulungkot na ang tatay niyo. Ay, nurse. Huwag mo kalimutan yung yung puso Pakilinis maigi. Yes, ma'am. I'll do that later. I'm not yet done. Tsaka yung kilikili para walang bang-bang. Alam mo na, putok. Don't worry po. I'll do that. Let me finish my job. I know the drill, ma'am. Ay, nako. Kung hindi ko naman sasabihin, hindi mo gagawin. Tsaka, pwede bang pakidiinan maigi? Bigyan mo ng puwersa kasi maraming libag yan, oh. At ang tagal niya lang hindi nakakaligo ng maayos, eh. Ay, nako. Bilisan mo na dyan. Ang bagal mo kaya kumilos. Di ba sabi ko, lagyan mo ng puwersa? Ma'am, elderly na po si sir. Kailangan maging maingat po kami sa kanya. Ang sabihin mo, tamad ka lang. Kanina pa kaya kita inoobserbahan? Tsaka, ang bagal-bagal mo kumilos? Para kang ng cellphone na lowbat? Walang energy? Alam mo kung ako yung gumawa niya, kanina pa tayo tapos eh. Eh di ikaw na kaya gumawa. Total mas marunong ka. Kanina ka pa, pikon na ako sa'yo, ah. Masyado kang pakilamera. Aba, matabang ka, ah. Lumalaban ka? Baka nakakalimutan mo, nurse ka dito. Kaya, gawin mo maayos yung trabaho mo! Hey, what's going on? Stop fighting! Maayos naman yung trabaho ko, eh. Ikaw na naman tong bida-bida, eh. Kaya ako mas marunong ka, eh di ikaw na gumawa. Bastos ka, ah! Hoy! Ang sarap ka ba? Teka, akala mo ba lalampasin ko to? Ha? Isusubo ka na sa ospital! Ano mo wala ka ng trabaho? Subog ka! Bakit? Ayaman mo, ha? Tala nakapangasawa ka na naman ng kanidya. Akala mo kung sino ka na? Bastos ka? Stop fighting, Benji! Gusto mo na kung ano yung yaman ito. Gusto mo na mamatayin mo, di ba? Trabaho mo yung yaman, di ba? Ha? Di ba? Bastos ka! Ano? Ha? Hindi ka lang bastos! Ayan! Ayan! Teka, papitawan mo ako! Sinabi na... Sir! Let me help you. I'm sorry, sir. Sir. Oh, please. Sorry, sir. Okay. Are you okay? I think so. Ako na agree ako doon sa sinasabi ni Andrea. Nakaarma ng lalaki yun yung nangyayari sa kanya. Deserve niya yun. Jeffrey, masamang mag-isip ng ganyan sa kapwa. Lalo na sa tatay mo. Tay, tagal ko nang hindi kinikilala ang tatay yun. Ulit-ulit tayo. Pero kuya, kawawa naman si tatay. Tayo ba? Hindi tayo kawawa nung iniwan niya tayo? Palibhasa kasi sanggol ka nun, di ba? Kaya hindi mo naramdaman yung sakit. Jeff, hindi madali ang maging lumpo. Nay, tayo din nalumpo nun. Una, wala ka ng asawa, na wala kami ng ama. Tay, hindi naman madali yung pagbangon natin nun. Gumapang din tayo sa hirap. Eh di siya yung gumapang ngayon, literal. Jeff, ano ba? Eh bakit pinagtatanggol niya pa rin siya, Nay? Worse, hinahayaan niyo masira yung relasyon niyo ni Tito Noah nang dahil lang sa ex niyo? Nay, nakahanap na kayo ng anghel, oh. Eh bakit mas matimbang pa rin sa inyo yung demonyo? Nasa tamang pag-iisip ba kayo, Nay? Huwag mo akong pagsalitaan ng ganyan, ha? Hindi porket tinatanggap ko yung mga opinion nyo, pwede niyo na akong bastusin? Nanay niyo pa rin ako. Sorry, Nay. Alam niyo namang nagkakaganto talaga ako kapag tungkol sa lalaking yun, eh. Ayan, sa amin lang kasi, ayaw namin maapektuhan yung relasyon niyo ni Tito Noah. Nalalagay na nga sa alanganin yung kasal niyo, eh.
Nay, si Tito Noah kasama natin siya ng matagal na panahon. Huwag niyo naman sana basta itapon yun para lang sa isang taong walang kwentang nang iwan sa atin. Yung totoo, Nay. Kayo ba may ginawa na kayong paraan para magkaayos kayo ni Tito Noah? Nag-try man lang ba kayo makipagbati sa kanya? Nay, sorry po Pero wala sa lugar yung pride nyo. Pero Nay, seryoso kayo Willing kayo talaga ipagpalit si Tito Noah para sa tatay ni Colleen? Tatay natin? Alam mo kasi Colleen, ikaw na rin tumatawag sa kanyang tatay Nay, nagmamakaawa ako sa inyo, utang na loob. Makipag-ayos ho kayo kay Tito Noah. Kasi Nay, alam nyo, hindi ko na matatanggap yung dati niyong asawa. Ako rin po, Nay. Ikaw, papaya. What? Mom, you got fired from work? Sige. Lakasan mo pa para marinig ng daddy mo. Mom, can't they give you a warning or something instead of firing you? Kesa naman, kasuhan pa nila ako. Dahil nahulog daw yung matandang gustong umawat. Alam mo, maswerte pa nga ako Napakiusapan ng HR na wag na magdemanda. Besides, talaga namang ilang beses na rin ako inawarningan tungkol sa tardiness ko. Kaya lang ano magagawa ko? Kailangan ko pa asikasuhin ng daddy mo bago pumasok. O ayun, nagkapatong-patong na. Para na po tayo ngayon, Mom. Pagmamalasin ka nga naman. Alam mo, pansin ko nasira yung buhay natin simula nang bumalik tayo galing Pilipinas Simula nang nag-cruise ang landas ng daddy mo at ng Felma na yun. Siguro sinumpa tayo ng babaeng yun. Nadala natin hanggang dito sa Canada. Mom, please, huwag niyo pong sisihin si Miss Felma about everything that's going wrong. Ano? Sino sisihin ko? Kasalanan ng daddy mo nakipagkita pa sa babaeng yon. At saka teka nga, ano pinagsasabi mo, Miss Felma, Miss Felma? Nalalaman ka pang ganyan? Ang sabihin mo, Mistress Felma. Kabit siya. Sandali nga. Yung totoo, nakikipag-communicate ka pa ba sa babaeng yon? Hindi na po. Siguraduhin mo Dapat lang. Ano na pong gagawin natin ngayon, Mom? I need to find a job right away. Pero mahihirapan ako hanggat nakatali ako sa pag-aalaga sa daddy mo. What do you mean? I have to let go of your dad. Hindi ko na siya kayang alagaan. Kailangan ko na siyang dalhin sa nursing home. What? No way! I'm not okay with that! Well, I'm not asking for your permission. I'm just letting you know. Mom, maybe may ibang way po that we can deal with this. Sure. Anong gusto mo? Magstay ako dito sa bahay, alagaan ko daddy mo round the clock? Okay. But what about our bills? Paano schooling mo? Paano natin babayaran lahat ng yun? I can take a break for now. Ako po muna mag-aalaga kay Dad. Pwede ba? Huwag ka nga bida-bida. Ako nga nurse na hihirapang mag-alaga sa kanya, ikaw pa? Anong alam mo sa pag-aalaga sa isang baldado, sa isang lumpo? Mag-aral ka for your future. Kailangan natin maging praktikal. Bukas, kakausapin ko si Mr. and Mrs. Wilson para tulungan tayo sa expenses sa nursing home. Mom, alam po ba ito ni Dad? Paano kung hindi po siya pumayag? Mom, hindi ko po alam kung kaya ko pong mawalay kay Dad. Pues kayanin mo. Wala tayong choice at hindi ang daddy mo magdedesisyon. Tatanggapin ko kung ano man magiging desisyon mo, Hazel. Dad. Hindi naman pwedeng umikot ang buhay niyo sa pag-aalaga lang sa akin. Siyempre may sarili kayong buhay. Ayoko din naman maging pabigat sa inyo. Mas mabuti na nga siguro yun na sa nursing home na lang muna ako.
Dad, Dad, ayoko po. Ayoko po, hindi po ako papayag, Dad. Dad, ayoko po mawalay ka sa akin, Dad.